Sir Dan, magandang araw po. Pero hindi na po ako masyadong mag-i-intro para masulit po natin yung kwentuhan. Tawagin niyo pala ako sa pangalang Bonbon, 41, at naninirahan dito sa isang bayan sa Panay. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar, lalo at dito pa rin po kami naninirahan ng aking asawa at 2 anak. Mahirap na at baka may issue pa po kapag nakilala ko. Bilang taga dito po sa baryong ito mula sa pagkabata hanggang sa makapag-asawa, alam na alam ko po yung bawat kwento at mga pangyayari sa amin na hindi ko lang sure kung pasok ba yung kwentong ito. Dahil para nga sa akin na ito yung pinakahinding-hindi ko makakalimutang karanasan hanggat nabubuhay ako sa mundong ito. Depende na po sa inyo kung magustuhan nyo rin. Taong 2004 po noon ay may umugong na mga balita na may grupo daw ng mga aswang na malayang gumagala sa mga karatig bayan sa aming lugar at mga barangay. Marami nang nakapagpatunay nito, pero wala silang matibay na ebidensya tungkol sa mga usap-usapan. Kalakip nito ang unti-unting pagtaas nga ng kaso ng mga nawawalang tao sa amin noon, yung isa sa mga basehan. Kaya naman yung dating usap-usapan ay naging isang kaso na nga na dahilan upang mabahala yung aming lokal na pamahalaan. Nung una po kasi, ay mga bata lamang yung naire-report na biglang naglalaho sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa naghigpit na nga po yung aming barangay noon at hindi na nga pinalabas yung mga kabataan. Lalo't natatakot rin po noon yung mga magulang na baka may kung anong mangyari sa kanilang mga anak. Medyo liblib po talaga yung lugar at tago. Kaya doble ingat po sila. Lalo na nga kapag sumasapit na yung dilim. Nagkalat sa buong lugar yung mga tanod noon. Meron pa nga minsang mga pulis na siyang tumutugis doon sa nasabing grupo ng mga aswang. Dahil sa pagiging mahigpit at pag-iingat na yon sa baryo, ay walang napapabalita na nawawalang mga bata. Parang tumigil po yung mga nabibiktima. Subalit isang araw po noon, ay muling umugong yung balita tungkol naman sa magkakasunod na pagkawala ng mga kalalakihan. Edad 20 hanggang 50 anyos. Kaya naman todo nga yung pagpapaalala na magdoble ingat na nga po kami. Ganon rin po yung palaging sinasabi nila nanay at tatay namin noon. Sa nakatatanda kong kapatid na si Manong Disping, na noy nagtatrabaho na nga sa bukid at parating ginagabi sa kanyang pag-uwi ng bahay. Hindi naman daw nababahala si Manong noon dahil unang-una ay may dala nga silang itak o karit na maaari niyang gamiting pandepensa sa kanyang sarili. Doon sa bungad ng baryo ay may mag-asawa na nagmamayari ng isang babuyan at tawagin po natin silang Aling Jenna at Mang Itoy. Bagaman wala silang anak ay hindi nga po ito naging hadlang sa kanilang matiwasay na pagsasama. Mabait po yung pamilyang ito at sa totoo lang ay marunong makisama at mapagbigay rin po sa kanilang mga kapitbahay. Kung tutuusin ay kilalang-kilala nga po sila sa buong baryo, pati na sa mga karatig lugar sa amin noon, dahil kakaiba at literal na masasarap po yung kanilang mga baboy na binibenta. May iba pa nga pong mga taga Maynila na kumukuha noon at sinusupply din po sa mga palengke doon. Natatandaan ko pa nga noong karawan ng aming punong barangay na tawagin po naming Mang Buting, ay kanila po itong niregaluhan ng 2 malaking baboy. Tumatanggi pa po noon si Kap, pero sinabi naman po ng mga taong baryo na ihanda na lamang niya ito upang mapagsaluhan ng lahat. At pumayag na rin po ito at malugod ngang tinanggap yung regalong yon. Nung mailuto na nga yung 2 baboy ay halos mabaliw nga yung lahat ng aming mga kababaryo. Dahil sa amoy pa lang ay alam nga nilang masarap yung lechon na pagsasaluhan namin. Kaya naman lahat ng mga taga-baryo ay masayang-masaya dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kap Buting. 2 araw naman yung makalipas pagkatapos nun ay misteryosong naglaho ng parang bula yung ninong ko na tawagin po nating Badong. Isa sa mga tanod nitong si Kap Buting. Takang-taka nga yung mga kaanak niya, maging yung sa mga partido namin kung saan nga maaring nagpunta itong si Ninong. O kabilang na rin ba siya sa mga taong dinudukot ng mga grupo ng aswang. Hanggang sa lumipas pa nga po yung mga ilang linggo at dumaan rin yung mga ilan pang buwan. Pero walang Ninong Badong na bumalik
Kaya muli na namang nabahala yung aming punong barangay at muling nagpatupad ng curfew tuwing 10 oras na nga ng gabi. Isang hapon pagka-uwi ko galing eskwela, inutusan nga ako ni nanay na magtungo sa baboyan ni Manong Itoy upang bumili ng 1 kilong longganisa na pang-ulam at pang-baon na rin naming magkakapatid dahil meron din po silang binibentang mga ganon. Pinipilit ko pa nga na isama yung isang kapatid ko pero tinatamad po ito kaya naman ako na lang po yung nagpuntang mag-isa. Naisip kong maaga pa naman nung mga sandaling yon at hindi naman ako aabuti ng 1 oras kung umuwi ako agad. Dala nga yung isang bag na paglalagyan ng longganisa ay tumungo na nga ako at nagpaalam pa muna kay nanay na naglalaba nga nung mga oras na yon. Habang naglalakad nga ako patungo doon sa baboyan ni Mang Itoy ay napansin kong kakaunti na lamang yung mga taong naglalakad-lakad sa kalsada. Kaya naman naisip ko na magmadali na at baka abutan pa nga ako ng dilim sa daan. Kahit na may pagkaliblib nga kasi yung lugar naming ito ay marami namang mga tao na nanirahan. Kaya't hindi naman gaanong nakakatakot. Nang makarating ako sa mismong baboyan, ay sumigaw nga ako ng ilang ulit sa labas. Ngunit wala akong nakitang tao roon. Kaya naman sinubukan kong pumasok na lamang total ay bukas rin naman yung gate ng bakuran nila. Doon ko na lang tatawagin si Mang Itoy sa loob para makabili nga ako ng longganisa. Bulong ko pa sa aking sarili noon habang dahan-dahang naglalakad. Papunta na nga ako sa may tapat ng bahay nila nang makarinig ako ng mga taong nagsasalita. Kaya inakala kong naroon nga yung mga tao sa bahay. Dahan-dahan akong naglakad patungo doon. Nang matanawan ko naman sa malayo yung mag-asawang si Kalay at Robert. Napawang mga kaibigan rin ni Disping. Babatiin ko pa nga sana silang dalawa noon nang bigla na lamang pinalo ni Aling Chena si Rupert sa may uluhan. Gulat na gulat ako ng mga sandaling yon dahil hindi ko inaasahan yung tagpong aking nadatnan. Agarang bumagsak si Rupert noon sa may lapag habang nakaiwas naman yung asawa niyang si Kalay. At sinubukang tumakas ngunit nakasalubong naman ito si Mang Itoy na merong daladalang malaking palakol. At dali-daling hinampas ito sa balikat ng babae. Rinig na rinig ko po noon yung nakakapanghilakbot na sigaw ni Kalay at yung panagoy niya ng bagmamakaawa pero imbis na pakinggan ng mag-asawa yung pakikiusap nito ay nakatawa pa ngang tinagpas ni Aling Chena yung leeg nito. Nang bumulagta nga sa lapag yung nakaluhod na katawan ng babae ay dito ko na nga naisipang tumakas pero alam kong hindi ako makakalabas agad ng mga sandaling yon dahil maririnig nila ako kapag naglakad nga ako papalayo sa kinaroroonan ko. Kaya naman napag-iisipan kong wag na munang umalis doon at tahimik lang akong nag-obserba sa mag-asawa. Kitang-kita ng dalawang mata ko na kumuha ng isang maliit na patalim si Mang Itoy at walang awa niyang hiniwa yung dibdib ni Kalay hanggang paibaba sa may tiyan nito. Agad na bumulwak yung lamang loob nito at umagos yung sariwang dugo mula sa babae dahil upang mag-amoy malansa. Ganoon din yung ginawa ng Ginoo sa walang malay na si Rupert. Ginilitan muna ito ni Aling Chena bago biniyak ni Mang Itoy yung tiyan nito at dinukot yung mga lamang loob. Rinig na rinig ko pa yung paghagok nito bilang huling hininga. Masuka-suka po ako noon pero pinilit kong hindi gumawa ng ingay dahil alam kong maririnig ito ng mag-asawang si Mang Itoy at Aling Chena. Nakita ng dalawang mata ko nang ihulog nga nila sa koral ng kanilang mga alagang baboy yung bangkay ng dalawa. Malamlam na nga yung kapaligiran noon nung magpalit ng anyo yung mag-asawa bago pagsaluhan yung lamang loob na kanilang kinuha. Para ba silang mga baboy na gutom na gutom? Punong-puno ng itim na balahibo yung mukha nilang dalawa at nagkaroon ng lampasang mga pangil sa bunganga habang sumisingaw yung mabahong amoy sa paligid. Hindi kaya sila yung napapabalitang aswang na kumukuha ng mga tao? Sa isip ko pa noon. Nang mapasulyap nga ako sa mga bangkay na inihulog nila sa koral ng baboy, ganoon na lamang yung paninindig ng mga balahibo ko nang makita ko yung isang pamilyar na mukha ng isang bangkay sa may gilid. Medyo putikan po ito, pero alam kong ito na nga yung ninong badong ko na nawawala kamakailan lamang. Napansin ko
na punong-puno na nga ito ng kagat at patuloy pa rin nilalantakan ng mga baboy na alaga ng mag-asawang aswang. Sa makalawa, merong o-order sa atin ng 2 baboy para sa kasalan. Tamang-tama lamang yung dating nitong 2 bilang pakain sa ating mga alaga. Wika pa nga ni Aling Jenna. Matapos kong marinig yon sa Ali, doon na nga nabuo sa utak ko ang isang nakakapangilabot na tanong. Kaya ba masarap yung baboy na binibenta ng mag-asawa ay dahil sa tao yung pinapakain nila dito? Sabi ko pa noon, at sa puntong yon, muli na namang bumaliktad yung aking sikmura. Pero pinilit kong pigilan yung aking pagsuka. Papatakas na nga ako noon nung bigla naman akong maabutan ni Aling Jenna. Nagkagulatan pa nga kami noon nung mabungaran niya akong papatayo. Abat may isa pa pala tayong bisita, Itoy. Akalain mo naman oh. Saad pa ng Ali noon habang nakangiti na parang nakakaloko. Dali-daling lumundag sa akin noon si Mang Itoy sa nakakatakot na itsura nito. At dali-dali niya akong hinampas ng kanyang kamay na may nagtatalasang mga kuko. Pero sinalag ko pong lahat ng mga ito gamit yung hawak kong bayong. Sabay nagawa kong tadyakan yung dibdib nito. Tsaka nga ako nakatakbo papalayo. Sinubukan akong habulin ng mag-asawa noon na tila ba mga asong tumatakbo dahil gamit po nila yung kanilang mga kamay na para bang mga paa. Mabilis po nila akong naabutan sa may gawin ng kakahuyan. Ngunit sumigaw nga ako ng tulong noon sa pagbabaka sakaling merong makarinig. Sasakmali na nga sana ako ni Aling Jenna sa aking leg, habang hawak naman ni Mang Ito yung hita ko. Nang biglang mapatigil nga sila sa kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay magkakasunod na putok ng baril yung umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Dahilan upang tumakas nga silang 2 dahil natakot rin yung mga ito. Pagmulat ko ng mga mata ko ay nakita ko nga si Manong Disping kasama yung 3 tanod at sikap-buting na may hawak ring baril. Grabe po yung takot ko at nanginginig talaga ako noon na nangangatog rin yung tuhod ko na parang hindi ako makatayo. Pero inalalayan po nila ako noon at pinakalma. Kwento ko nga sa kanila yung tunay na mga nangyayari at lahat yung aking mga nasaksihan sa bahay nung 2. Tumawag ng backup noon si Kapbuting sa kanyang radyo bago nila pinasok yung babuyan ng mag-asawang aswang. Pero pagpasok po nila doon ay wala na rin yung mga ito at hindi na rin nakita sa bisinidad ng lugar na malamang ay nagawa na nga rin po nilang tumakas na doon. Tila ba iniwan nila yung sandamakmak na mga baboy nila doon? Nang ganon-ganon lang. Halos manlumo po yung lahat ng mga tauhan ni Kap noon, maging si Manong Disping nang ituro ko nga sa kanila yung mga bangkay ng taong sa tingin ko ay nawawala. Ilang katawan rin po yung nandoon. Kasama na si Rupert at yung asawa nitong si Kalay, pati na rin yung ninong ko. Alam po naming mga naroon na magdudulot yun ng matinding takot sa aming lugar. Kaya't pinakiusapan po kami noon na ilihim na lang muna yung tungkol doon. Kaya't yun po yung aming ginawa. Pero syempre hindi rin maiwasang kumalat yon. Marami sa mga kababaryo noon yung hindi pa naniniwala. Pero kaming mga nakasaksi ay syempre alam namin yung totoo. Magmula naman pong mawala yung 2 aswang na yun sa lugar ay hindi na rin naulit pa yung mga ganitong pangyayari. Pero para sa mga kagaya kong nakaalam ng mga nangyari, hindi namin malilimutan to. Gayunpaman ay dito ko na rin tatapusin yung kwento. At maraming salamat po.